Magandang araw po sa ating lahat na nakikinig at nakakapanood ng videong ito, lalo na po sa simbahan natin na Blessed in Christ Christian Fellowship, sa pangunguna po ng ating mabuti at tapat na pastor na si Pastor Raymond Malana, kasama ng kanyang asawa na si Madam Rosel Malana at kanilang dalawang anak. Ay magandang araw po muli sa inyong lahat. Ako nga po ay tunay na nagaganap na muli po ako po ay naimbitahan nyo na makapagbahagi ng mensahe ng Panginoon Diyos sa mga oras na ito. At sa mensaheng ito po ay nawa ay maging kaduktong sa magiging mensahe ng ating mabuting pastor sa pagbalik tanaw natin sa mga panahon na yun na kung saan ay matutunghayan natin o makikita natin muli ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin upang tayo makasumpong ng tunay na pag-ibig, buhay ng walang hanggan at pag-asa sa buhay, nang patuloy na tayo magkaroon ng kapayapaan sa anumang unos ng buhay, noong mga panahon na kung saan ay napako siya sa krus at nabuhay namang muli. Dahil itong buwan na ito yung buwan na kung saan pagbalik tanaw natin doon sa naging buhay ni Hesukristo at kung paano niya tinanggap ang divine plan ng Panginoong Diyos Ama para sa kanya, na sa kanyang ilang taong paglakad sa mundong ibabaw na ito sa pagkatawang tao niya, ang ultimate goal talaga is syempre, to save us. Diba? For us that na matunghayan o makasumpong ng pag-ibig niya sa pamamagitan ng sakripisyo na gagawin niya sa krus ng Kalbaryo at mabubuhay sa muli. Sapagkat ito ay nasusulat, sapagkat ito ay naisulat bago pa man nangyari yun. Diba? Biruin niyo yun. Kung ating iisipin na bago pa niya maranasan, alam niya na mararanasan niya yun. Na tunay nga po na talagang masaklap yung nangyari sa kanya. Pero kailangan mangyari. Pero bago tayo tumuon doon o bago tayo pumunta ron, siguro ang balik tanawin natin ay yung mga panahon na kung saan ay tinawag niya ang kanyang mga unang disipulo. Diba? So, pagtutuunan natin ng pansin yung word na follow. Yan, di ba? Medyo gasgas na yung salitang follow kasi ito sa mga panahon natin ito, di ba, napakalaganap ng yung impluwensya ng social media na kailangan sa bawat influencers o vloggers na kung saan ay nakapukaw na ating damdamin sa mga oras na kung saan ay pagod na pagod tayo sa cycle ng buhay natin o pagod tayo dahil sa kahirapan ng trabaho natin o ng buhay o tipong kailangan natin ng panibagong mensahe o pansamantalang mensahe, ay kinukuha natin yung ating cellphone at tinitingnan natin yung mga short videos o mga other videos na kung saan ay pupukaw ng ating damdamin at pwedeng bigyan tayo ng konting entertainment na kaya tayong pangitiin, patawanin, na sa munting oras na yon, after natin panoorin iyon, ay doon magpapatuloy na naman tayo sa hamon ng buhay. At kung ano man o sino man yon doon sa video iyon na kung saan ay nakuha niyo yung ating atensyon, anong ginagawa natin? Siyempre, nilalike natin sila, fina-follow natin sila. Kasi nakikilala natin sila, hindi man sa buong pagkatao nila, kumbaga nakikilala natin sila ayon sa kanilang mensahe dun sa kanilang mga palabas na napapanood natin. Diba? So, minsan sa buhay natin, kung nais nating sundin ng isang tao o nais nating tumugon dun sa mga pag-imbita sa atin ng mga personalidad na ito o maaaring hindi man nyo kilala o kakilala nyo man o malapit sa buhay nyo o maging mahal sa buhay nyo, inibitahan kayo na, tara sundan mo ko. Ano magiging tugon nyo?
At kung tutugon kayo, meron ba kayong mga katanungan sa inyong kaisipan bago kayo tumugon? Malamang meron. At hindi lang sa malamang, sigurado meron. At siguro, yung tatlong bagay na maaaring itanong nyo sa mga oras na yon ay maaari, kapag iniimbitahan kayo na sundan nyo sila, maaaring itanong nyo, unang-una, saan tayo pupunta? At maaaring sumunod na tanong, maaaring tanongin nyo, hanggang kailan tayo doon? Kailan tayo, o anong oras tayo pupunta doon? Hanggang kailan tayo doon? At maaaring pangatlong katanungan na pwede nating tanong ay, bakit tayo pupunta roon? Anong rason? Sigurado ito yung mga tanong na maaaring itanong nyo. At malamang sa malamang, nung inimbitahan nyo ang inyong mabuting may bahay ngayon, ang inyong asawa, nung mga panahon na kayo ay magpo-propose pa lang na gusto nyo silang pakasalan, malamang ito yung mga tanong ng kababaihan na, diba, na itatanong sa inyo o tanong sa kaisipan nila, diba, saan tayo pupunta? Diba, hanggang kailan tayo? Anong rason? Maring ganon, diba? Maring itanong sa atin, saan mo ako, kung pakakasalan mo ako, saan tayo makakarating? Diba? Kung pakakasalan mo ako, forever ba to? Pakakasalan mo ako, bakit ako? Marami naman dyan, iba. Diba? Maaaring ganon. Diba? So, when somebody asks you to follow him, what would be your response? So I will give you an example. Paano kung ang personalidad na ito ang mag-imbita sa inyo na samahan niyo siya? Ano magiging tugon niyo? Magdadalawang isip ba kayo? Malamang sa mga nakaupo ngayon dyan sa simbahan na to, na mga kababaihan, malamang hindi na kayo magtatanong. Wala na kayong agam-agam sa kaisipan nyo. Susunod kayo kagad sa kanya. Kasi bakit? Kasi kilala nyo siya. Nakilala nyo siya dahil sa mga palabas at mga na kung saan ay ginanapan niya, sa mga mensahe ng kanyang palabas, na napukaw inyong damdamin at dahil sa kanyang itsura, malamang susundin nyo siya. Tama ba? Nung walang pag-aagam-agam. Malamang ito. Diba? Si Papa P. Una si Alden Richards, ngayon si Papa P. Sigurado, susundin nyo rin siya. Kasi nga, nakilala niyo siya ayon sa kanyang mensahe, sa pamamagitan ng kanyang mga palabas. At sa tagal na rin ng panahon niya sa industriya na meron siya, na nandun siya, ay sigurado, walang pagdadalawang isip. At hindi lang tayo tutuon lang sa mga kababaihan, maging sa mga kalalakihan. Siyempre, kapag naimbitahan kayo ng personalidad na ito, si Catherine Bernardo, malamang sabihin nyo, sige, sambata. Diba? Susundan nyo kagad siya na walang tanong-tanong. Malamang maging ito, si Bea Alonso, diba? Maaaring pag tinanong niya kayo, hindi nyo ako. O, hindi lang kayo tinanong, kumbaga inimbitahan kayo. Susundin nyo siya. At tutuloy kayo kung saan man sila pupunta. Kasi nakilala nyo sila, naging sikat sila dahil sa industriya na meron sila. Diba? Itong mga susunod na larawan na ito, kung kayo ay maiimbitahan nila na sumunod sa kanila, magkakaroon ba kayo ng mga katanungan na gano'n? Magdadalawang isip ba kayo? Magkakaroon ba kayo ng agam-agam? Kung kayo ay imbitahan ng ating mabuting pastor na sumunod sa kanya? Dapat lang hindi. Diba? Dahil higit pa sa artista yung ating pastor. Mas sikat pa yan sa mga artistang yan. Diba? Mas matipuno at magandang lalaki. Yan. Diba? Dahil siya ay nakilala hindi sa industriya ng isang pagiging artista, kundi
yung kanyang pagkatao ay nakilala natin dahil meron siyang sinusundan na masigit pa sa kanya, masigit pa sa atin. Dahil siya ay may takot sa Diyos at sinusunod niya ang ating Panginoon. Dapat masigit pa yung ating pagtugon sa kanyang imbitasyon na sumunod sa kanya. Tama po ba? At kung sasamahan pa siya ng ating kanyang mabuting may bahay na si Madam Rosel, ay lalong masigit pa natin silang susundin kapag tayo na-imbitahan na sumunod sa Kanya. Kapag tayo na-imbitahan na gawin kung ano man ang pinapagawa ng Panginoon sa ating simbahan, gawin ang pinapagawa ng Panginoon sa ating komunidad, dapat masigit pa yung ating pagtugon sa kanila sapagkat meron silang sinusunod na masigit pa sa kanila. At siya ay ating Panginoong Hesukristo. At tunay nga po na anak ng Diyos. At tunay nga po sa buong ito, babalik tanawin natin ang sakripisyong pinagkaloob niya at pinamalas niya sa atin upang tayo makatunghay ng buhay na walang hanggan, upang tayo maranasan niya. Makita natin ang tunay na pag-ibig na galing sa ating Diyos Ama. Muli po, tatanungin ko po kayo, if God will ask you to follow Him, what would be your response? Magkakaroon ba tayo ng katanungan na, Panginoon Diyos, saan tayo pupunta? Panginoon, hanggang kailan tayo doon? Panginoon, ano bang dahilan kung bakit niyo ako inimbitahan? Kung ating titingnan sa salita ng Diyos, sa Matthew chapter 4, verse 18 to 22, tingnan natin yung mga oras na kung saan tinawag niya yung kanyang mga unang disipulo. Babasahin natin sa New King James Version, sa Matthew chapter 4, verse 18 to 22. Sabi nga rito, and Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brothers, Simon called Peter, Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Diba? Then he said to them, follow me and I will make you fishers of men. At doon nga naglalakad si Jesucristo sa karagatan ng Galileo at nakita niya yung dalawang mangingisda yung magkapatid. At hindi ito yung biglaan lang, hindi ito yung coincidence lang kung tawagin, kundi ito ay divine appointment. Alam ng Panginoon kung saan sila katatagpuin. Alam ng Panginoon ng mga panahon na yon kung sino ang kanyang iimbitahin na sumunod sa kanya. At malamang sa mga oras na yon, si Pedro at si Andrew, malamang ay sila'y nakarinig na ng mga impormasyon o istorya na galing sa ibang tao patungkol kay Jesucristo. Malamang ng mga panahon na yon ay matindi ang kaguluhan sa gobyerno, sa politiko, sapagat ng mga panahon na yon ay ang mga Hudyo ay pinangingibabawan ng mga Romano, imperial ng Romano, na kung saan ay ang mga Hudyo ay tunay nga po nakakaranas ng kahirapan sa kanilang mga pamamalakad patungkol sa buwis na kanilang binabayaran, patungkol sa kanilang mga practices tinatawag, dahil ang mga Hudyo ay meron silang sariling mga practices na ginagawa o yung mga pang-araw-araw nilang mga routine na kung saan ay nakakaroon sila ng napipigilan sila o hindi sila binibigyan ng pahintulot na gawin yung mga dapat nilang gawin sa kanila, na patungkol sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos sa mga panahon na yun, dahil nga sila'y pinangibabawan ng Romano, na kung saan ang Roman Empire during that time ay they are considered as pagan worshippers. Diba? Hindi sila naniniwala sa Diyos. At sila ay under nung imperial na yon. At tunay nga po lumaganap ang istorya patungkol kay Jesucristo ng mga panahon na yon. Noong mga panahon na yon, maraming tao ang naghahanap ng isang kilalang personalidad
napupukaw ng kanilang damdamin, isang personalidad na magbibigay sa kanila ng kagalakan, ng maring aliw, sa gitna ng kanilang kahirapan. Noong mga panahon na yun, wala namang social media, wala namang YouTube, walang ano. Kumbaga, noong mga panahon na yun ay naayon na yung impormasyon ay lumalaganap sa bawat bibig ng bawat isa. At gusto nila matunghayan, hindi lang sa palabas o anuman. Kumbaga, noong mga panahon gusto nila matunghayan ng personal. Kung sino man yung personalidad na yon na maaring makakapagpabago ng buhay nila. Maaring makakapagpabagsak ng imperial ng Romano. Na maaring makakapagpabago ng gobyerno ng mga panahon na yon. At mabibigyan sila muli ng pag-asa. Mabibigyan muli sila ng kaginhawaan o ng freedom, kung tawagin. Diba? Bilang mga Hudyo. At doon nga, lumakad si Jesucristo sa Sea of Galilee, nakita niya si Pedro at si Andrew. Malamang noong mga panahon na yun ay nakakaranas sila ng kahirapan, meron silang pinagdadaanan. Bilang mga mangingisda, ito yung kanilang kabuhayan. At doon nga, naimbitahan sila. Follow me, and I will make you fishers of men. Diba? At ano kayo yung naging tugon nila? Meron ba silang katanungan na saan tayo pupunta? Hanggang kailan tayo doon? Anong rason bakit ka namin sasamahan? Yung ba yung naging tugon nila? Tingnan natin sa verse 20. And they immediately left their nets and followed him. Ito yung naging tugon nila. Period. Wala silang pag-aagam-agam. Wala naman silang tinanong kay Jesucristo. Ang ginawa nila, agad-agad, immediately, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod kay Jesucristo. At higit pa ron, verse 21, going on from there, he saw two other brothers, James and the son of Zebedee, and John his brother, in the boat Zebedee, their father mending their nets. He called them. At hindi lang si Pedro at saka si Andrew, ganun din si Juan at saka si James o Santiago. Tinawag ng Panginoon Jesucristo at anong ginawa? May katanungan ba? Saan tayo pupunta? Hanggang kailan tayo doon? Bakit ka namin susundin? Tinanong ba si Jesucristo? Tingnan natin sa verse 22. And immediately they left the boat and their father and followed him. Mga kapatid, when God asks us to follow Him, kung titignan natin yung mga versikulong binasa natin, number 1, kaya tayo tinawag ng Panginoon Diyos kasi gusto niya ikaw na sumunod sa Kanya. Ikaw mismo. Ano man ang katayuan mo ngayon, sundin mo siya. Kapag tinawag ka niya, hindi siya nakatuon sa ibang tao. Hindi siya nakatuon anuman yung karanasan mo. Hindi siya nakatuon dun sa mga naging achievements mo sa buhay, naging success mo, o man talento na meron ka. Hindi siya dun nakatuon. Nakatuon siya sa ikaw mismo. Sino ka sa mga pagkakataong iyon? Ikaw. Malamang sa kabaliktaran, hindi siya nakatuon sa anuman yung mga naging mapangit na karanasan sa iyong buhay, mga regrets mo sa buhay. Hindi siya doon nakatuon. Nakatuon siya sa iyo ngayon. At kailangan, kung nakatuon siya sa iyo ngayon, kailangan mag-respond tayo in that matter of time. Kasi kailangan niya yung responde mo. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. And we need to allow Him to use you. Number 2, kapag tinawag kayo ng Panginoon, He wants you to leave your past behind. Ngayon, ang pagtugon ko kanina, pagsabi ko kanina, binahagi ko kanina, hindi importante sa Panginoon Diyos
ano man yung mga naging skills mo o naging passion mo o naging achievements mo o naging karanasan mo na hindi maganda, mga bagay na ayaw mo na mangyari sa buhay mo, hindi siya nakatuon kasi nga gusto niya iwan mo yung mga yon. Kasi ayaw ng Panginoon na may mga bagay na mas makakahigit sa Kanya kapag tinawag niya kayo. Natunghayan natin sa mga verses na yon sa Matthew chapter 4 na kung saan iniwan ni Pedro at saka ni Andrew yung mga bagay na importante sa kanila. Iniwan nila. Biruin nyo bilang isang mangingisda, yung kanilang lambat, napaka-importante sa kanila yon. Sapagkat kung wala silang lambat, paano sila makakahuli ng isda? Sa pang-araw-araw na nakabuhayin nila, na yung kabuhayin nila yung pangingisda, kailangan nilang alagaan yung lambat nila. At kung meron man ito magiging butas, kailangan sulsihan nila. Kailangan bago sila pumalaot sa karagatan, kailangan tingnan mo nilang maigi na yung lambat nila ay nasa magandang kondisyon. At hindi na yung lambat nila, maging yung kanilang bangka, kailangan nasa magandang kondisyon bago sila pumalaot. Sapagkat yun yung kanilang mga tools na kailangan nila upang sila ay maging successful sa buhay o maging successful sa anuman yung gusto nila mangyari sa mga oras na yon. Ganon din tayo. Kung susundin natin yung ating Panginoon, kung imbitahan tayo ng ating Panginoon, kailangan iwan natin yung mga bagay na mas magiging, na makikita niya na mas magiging mahalaga sa atin, na mas bukod sa Kanya. Kailangan manatili ang Panginoon natin na mas mahalaga sa lahat ng bagay ng buhay natin kapag tayo ay sumunod sa Kanya. Ano ba yung mga lambat sa buhay natin na kailangan nating iwan? Na kailangan nating ipagsantabi o kailangan nating ibaba? Nang sa gayon ay patuloy na maitaas yung ating Panginoon sa buhay natin. At hindi lang yan, ano ba yung bangka sa buhay natin? Minsan ito yung bangka na kung saan ay mga bagay na kung saan ay pumipigil sa atin na magbago o baguhin yung buhay natin. No? Kung saan ay komportable na tayo. Diba? Yung mga lugar na kung saan ay ayos na tayo doon. Diba? Kontento na ako. Ano yung mga bagay na nagbibigay ng contentment sa atin? Hindi man contentment, kumbaga yung komportable tayo. Na kung saan ay pumipigil sa atin na magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Sapagkat kung susundin natin ang ating Panginoon, kailangan may mabago sa buhay natin. Kailangan may mga bagay na kung saan naiwan natin at patuloy nating harapin yung mga bago. Yung mga babaguhin ng Panginoon Diyos sa buhay natin. At sa gayon, kung iiwan natin yung mga gamit natin ng mga nakaraan, ibig sabihin meron nais ipagamit sa atin ng ating Panginoon na talagang proven and effective at talagang magiging kagamit-gamit sa buhay natin sapagkat ito yung magkakaroon ng pagkakataon na mas makilala natin ang Panginoon, mas maisa sa buhay natin ang prinsipyo niya, at patuloy na magpapabago ng buhay natin ayon sa kalooban niya. At ito yung tools na kailangan natin na higit pa sa ating lambat ng buhay natin. Ito yung salita niya o yung ating Biblia. At pangatlo, kapag tayo naimbitahan ng Panginoon na sundin natin siya, gusto niya tayong alagaan under niya, gusto niya tayong idisipulo. Gusto niya na ituring natin siyang bilang ating Ama at ating tagapagturo. Kaya kung titingnan natin sa verse 22, di ba, sa Matthew, and immediately they left the boat, di ba, and their father, and followed him.
Hindi ibig sabihin tinalikuran nila yung kanilang ama. Ibig sabihin humingi sila ng blessing sa kanilang ama, di ba? Na sundin si Jesucristo. At sa mga oras na yun, naniniwala ako, nirelease ng kanilang ama yung blessing na sundin si Jesucristo. At si Jesucristo na ang hinayaan nilang maging ama nila ng mga panahon na yan, tagapagturo nila. At ganoon din sa buhay natin, no? Kapag sinunod natin ang ating Panginoon, tumugon tayo sa imbitasyon na binigay sa ating, siya na ang ating magiging ama. Siya na ang ating magiging tagapagturo. At gusto niya yung undivided attention natin. Gusto niya yung attention natin nasa Kanya. Sapagkat nais niya tayong baguhin. Nais niya tayong turuan. At nais niya tayong alagaan bilang Kanyang mga anak. So when God asks you to follow Him, He wants you. Ikaw mismo. Ikaw at ikaw. Hindi mo na kailangan lumingon sa kaliwa mo, sa kanan mo, kung ikaw nga ba yun. Ikaw yun, kapatid. At maaring sa mga oras na ito, tinatawag ka ng Panginoon. Come and follow me. At kung tinawag kayo ng Panginoon, nais siya na iwan nyo ano man yung nakaraan nyo. Maging positibo man ito, o negatibo, o yung mga skills na meron kayo, o talento, nais siyang iwan dito. Iwan nyo ito. Hindi iwan na kung saan ay totally hindi nyo na magagamit, o totally hindi nyo nagagamitin. Of course, gusto niyang gamit yung mga talento nyo at skills na meron kayo na over the years na develop nyo, gusto niyang gamitin yon sa pag-advance ng kingdom ni Lord. Gusto niyang gamitin yon sa kapurihan ng ating Panginoon. Ang nais niyang iparating sa atin, when He wants to leave your past behind, meaning to say, kailangan siya ang mas higit pa doon. Higit pa siya dapat doon sa mga bagay na meron tayo. Mga bagay na humubog sa atin. Ang pangatlo, kapag tinawag tayo ng Panginoon, nais siya tayong alagaan, nais siya tayo, na ituring natin siya bilang ating Ama, bilang ating tagapagturo, at maging bilang ating kaibigan. Kung tayo tatanungin ng ating Panginoon ngayon, diba? Na imbitahin tayo na, sundan mo ako. Ano yung magiging tugon natin? Kailangan ba natin maging handa na paghandain muna natin na sundin na ating Panginoon? Kailangan ba sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, teka lang, uwi muna ako. Magpapalit lang ako ng damit. Diba? Kukunin ko yung mga mahalagang bagay na kailangan ko. Panginoon, saglit lang. Importante sa akin to, kailangan ko to sa pang-araw-araw kong ginagawa. Panginoon, magpapakalan lang muna ako sa asawa ko. Panginoon, meron na ako nakalimutan, kailangan kong kunin. Hindi. Kailangan ba natin maging handa? Huwag natin hintayin hanggang kailan ba talaga tayo magiging handa? Magiging handa ba talaga tayo? Malamang, pwede nyo rin sabihin o makatugon sa akin na sa buong buhay ko, sa ginagawa ko, lagi sa bawat bagay na nararanasan ko at patuloy na nararanasan ko, ito isang paghahanda sa hinaharap. Pero handa na ba talaga ako? Hindi eh. Pero isang bagay lang na pwede kong sabihin sa inyo. Handa man ako hindi, susundin ko ang ating Panginoon. Ganon din sa inyo. Pag inimbitahan kayo ng Panginoon na sundin natin siya, handa man o hindi, sundin natin siya. Jesus wants you to follow Him. Kailan?
Ngayon na. Now, gusto niya sundin natin siya ngayon na. Sa mga personalidad na nakilala natin, yung mga influencers o vloggers na kilalang kilala sa buong sambayan, sa buong mundo, o maging dyan lang sa Pilipinas. Pagsamasamahin natin yung mga followers nila, pagsamasamahin natin yung mga views nila, walang sino man sa kanila, o maging pag pinagsama nga natin, hindi nila mahihigitan ang naging followers ni Jesus Christ ng mga panahon na yun. Kung ikukumpara natin ng mga sa panahon ngayon, sa panahon noon, wala namang social media noon. Wala namang videos. Wala namang cellphone. Pero magpahanggang ngayon, marami pa rin nagiging followers si Jesus Christ. Hindi lang views, hindi lang like, kundi tumutugon sa imbitasyon niya sa pagsunod sa Kanya. At hindi lang pansamantalang kaginawaan o pansamantalang kasiyahan ang Kanyang pinagkakalob sa atin na ibinibigay ng mga influencers sa tuwing panonoodin natin sila, kundi ang hatid ng ating Panginoon sa pagsunod natin sa Kanya, ang hatid niya ay panghabang buhay na kasiyahan, kagalakan, panghabang buhay na kapayapaan. So, sa mga oras ito, kanino kayo mas tutugon? Sino ba ang gusto nating sundan? Doon ba tayo sa mga personalidad na kung saan ay merong pansamantalang kaginhawaan na pagkakalob sa atin? O pansamantalang kasiyahan na mapapangiti tayo sa kabila ng unos ng buhay? O pipiliin ba natin yung imbitasyon na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon ngayon, na kung saan ang hatid niya ay buhay na walang hanggan, pag-ibig na wagas, pag-asa na hindi makakahigit kung kanino man, at ang kapayapaan na mananatili sa puso nyo sa anumang unos ng buhay. Yan ang hatid niya sa imbitasyon na binibigay niya sa inyo sa pagsunod niyo sa Kanya. Sa mga oras ito, kung matagal niyo na siyang sinunod o hindi niyo pa fully sinusunod ang Panginoon, o kung gusto niyong mag-reconnect, o halimbawa, i-refresh, diba? O balik tanawin yung ating pagsuko sa ating Panginoon. Ngayon na yung pagkakataon. At kung sino man sa mga oras na ito na nakikinig sa ating simbahan na hindi pa tinatanggap sa Jesucristo at nais niyo siyang sundin, ay inibitahan ko po kayo sa munting panalangin ito. At nawa po sa ating mga kapatiran dyan na samahan niyo rin siya sa munting panalangin ito. Kung nais yung tanggapin na ating Panginoon, sa oras na ito, sundin niyo ako sa panalangin. Ating ipanalangin at ipikit ang ating mga mata at bigkasin ang mga salitang ito. Sundin niyo ako. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Panginoon, nais ko pong tumugon sa imbitasyon sa akin. Panginoon, gusto ko po kayong sundin sa mga kainda ko paparoon. Alam ko po, pinagkaloob nyo ang inyong buhay, namatay kayo at nabuhay namang muli upang ako yung makaranas ng tunay na pag-ibig, makaranas ng totoong pag-asa, makaranas ng kapayapaan na hindi mahigitan ng ingay ng mundong ito. Panginoon, sinusuko ko po ang aking buhay sa inyo.
Tawarin niyo ako sa aking mga nakaraan, sa aking mga nagawang kasalanan. Hugasan niyo ako ayon sa inyong kabutihan at ng inyong dugo na dumanak dun sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, maraming salamat po. Pinagkakalog ko po ang aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bawat isa na pinanalangin o sinunod itong panalangin ito, ay kayo po ay aking patuloy na kino-congratulate. At the same time, iniimbitahan na patuloy na lumago ayon sa kabutihan ng Panginoon, na patuloy na basahin ang kanyang salita, na patuloy na kilalanin na ating Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na pananambahan sa simbahan ito, pagsunod sa ating mabuting pastor sapagkat siya'y sumusunod din sa ating Panginoong Hesukristo, at patuloy na pakipag-fellowship sa ating kapwa mananampalataya. Sa mga oras to, naway patuloy tayo na harapin ang hamon ng buhay na mayroong kagalakan, pag-asa at kapayapaan na galing sa Panginoong Hesukristo. Patuloy tayong humayo na nandun ang kaliwanagan ng mukha ng Panginoon sa ating buhay, na patuloy na makakitaan tayo ng kabutihan at pag-ibig ng gagaling sa Kanya, at maisabuhay natin ang mga salita ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Patuloy tayong humayo, patuloy natin ibahagi ang Kanyang kabutihan, pag-ibig sa bawat isa. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y pagpalain sa araw nito. Magandang araw. God bless po sa ating lahat.